Hello guys! Sa video ito, tuturuan ko kayo paano gumamit ng AK-47, no? So, una, gumawa muna tayo ng room. Yan, gumawa muna tayo ng room. Mabilis lang to. Tuturuan ko kayo mga basic ng paggagamit sa AK-47, no? Unang-una sa lahat, ang ituturo ko sa inyo is crosshair placement, no? Tuturo ko sa inyo yung crosshair placement. Pag sa tuwing umi-spawn kayo sa base, katulad nito, no? Nasa neck level na yan ng kalaban nyo. Neck level na yan, yung crosshair placement na yan. So, hindi pa siya ganun ka-head, hindi pa siya ganun kababa. So, bali pag nag-spawn ka, dapat yung height ng crosshair placement mo is ganito na, no? Ganyan naka-height. Ayan, no? Kita nyo yun? Katapat na sa ulo halos. Dapat ganyan ka-height ang crosshair placement mo. Huwag kang masyadong mababa at huwag ka rin masyadong mataas. Ano bakit? Kasi sayang yung seconds na itututok mo pa siya sa ulo. Kunyari, dito ka sa baba. Itututok mo pa siya sa taas. Kunyari, dito ka sa taas, itututok mo pa siya sa baba. Yun yung iiwasan nyo guys. Kasi sayang yung momentum. So, bali pag galing kayong base, nag-spawn kayo ng base, dapat ganyan yung level nyo. No? So paano po pag gumalaw yung crosser na yan? Pag gumalaw, kunyari yan, tingin ako sa side. Kunyari, nagbabaan up ako, tapos nakatingin sa ilalim. Kailangan mo na siya i-adjust. Tansyahin mo. Ano yung momentum mo, paano mo siya tatansya yung mid-level, ganyan. Ako, kung paano ako nagtatansya, guys, kunyari nawala ako sa baba, ano, parang nayuko ko siya. Nawala ako sa crosshair placement niya. Ang markings ko, kunyari yan, lumayo ako. Ang markings ko, para mabalik ulit siya, itong mga box na to, yan. Ang mga box na yan. Dapat, yung crosshair placement mo, hindi naman masyadong mataas yan. Dapat, mga nandito lang. Basta kasing level ng box, ibig sabihin nasa good, good crosshair. Ito, masyadong mataas to. Patatansya mo yan. Ito, pwede pa to. O kaya ito. Ito, madalas ulo nakikita dito, diba? Yan. Mga ganyan level. Yung kailangan mong tansyahin, no? Yung mga box na yan. Yan, kunyari, dito ka. Yan, yung mga ganyan box. Dapat ganyan yung crosshair placement mo, no? Paano nga ba bumaril sa pag-AK? No? So, dami nagtatanong yan. Boss, paano po bumaril gamit AK-47? Paano mang-headshot gamit AK-47? Paano kontrolin yung recoil ng AK-47? Kaya mag-alala, tuturuan ko. So, unang-una sa lahat, no? Ganito bumaril ng AK-47 pag beginners ka. Tappings. Ano nga ba yung pagtatap? Ganyan yung tappings sa pag-AK. Ay yung pinaka-common sa mga AK user pagtataps. So, mga ilang taps po kaya ng AK-47? Ilang taps bago tumaas yung recoil, tsaka pumangit yung accuracy. Based on my experience, no, 6 taps. After ko mag 6 taps, minsan tumitigil na ako bumaril or rinaratul ko na siya. So, let's watch. 6 taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nyo, lumalaki yung crosshair niya. Kaya sobrang kailangan nyo rin tong crosshair na to, guys. Kung beginner ka sa crossfire, need nyo tong standard crosshair na to. Kasi ito yung base nyo. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taps, lumalaki na talaga. Talagang tumataba na yung crosshair. So, paano nga ba gagawin pag boss? Lumalaki na yung crosshair. Pag lumalaki yung crosshair, yun yung option mo. Huminto or ratulin. So, dun tayo sa raratulin. Ang tawag dito, tappings sabay ratol. Or taps or sabay burst. Ganun.
Paano nga ba gagawin yun? Pag after mo mag-taps ng 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede mo na siyang ratulin. Okay? Yari, ganito. Tappings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabay ratol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabay ratol. Boss, umaangat po yung crosser, boss. Normal lang yun sa AK na umaangat yung crosser kasi rinatol mo na eh. So, paano mo kontrolin? Siyempre, kailangan mo ibaba yung mouse mo. Gawin natin. Tappings, sabay ratol. Tappings, sabay ratol. Kita nyo kung gaano kadaming bala yan bago umangat. Diba? Pag tinamaan mo lahat yan, sigurado patay yung kalaban. Mapa-body, mapa-head, patay kalaban dyan. So, paano nga gagawin? No? Ibababa mo lang naman yung mouse mo. Tappings, ratol, tas baba mouse. Tappings, ratol, baba mouse. Tappings, ratol, baba mouse. Tapping, ratol, baba mouse. Kita nyo yan? So, yung iba, nahihirapan sa pagbaba ng mouse, no? Kasi tignan nyo naman, hihinto ako sa pagbaril. Tignan nyo kung gaano kababa yung mouse pag kinontrol mo yung recoil ng AK. See? Ang layo. Kaya yung iba nahihirapan sa pag-control ng recoil ng AK. Pag yung tinataps na, tapos rinaratol. Yan niya. Ang baba, diba? See? Ang baba niya. Kung nahihirapan ka sa pag-taps, no? Kung nahihirapan ka sa pag-tap-tap, sabay ratol, tas baba ng mouse, no? Pwede ka naman mag-taps-taps, sabay ratol, sabay upo. Taps-taps, ratol, upo. Taps-taps, ratol, upo. Taps-taps, ratol, upo. No? Taps-taps, ratol, upo. Taps-taps, ratol, upo. Taps-taps, ratol, upo. Taps-taps, ratol, upo. Ganun lang. Pag nahihirapan ka sa pagbaba ng mouse, taps-taps, ratol, upo. Taps-taps, ratol, upo. Diba? Halos yung accuracy mo para magiging M4 lang. Ayan o. Mas much better pa rin kung kaya yung kontrolin yung recoil nyo habang nakatayo, no? Tas tsaka ibaba yung mouse. Compare sa hindi ka upo. See? So, paano po pag di ko po kaya yung yung taps kasi hindi po ako makatama, tsaka yung burst. Ang kasalanan na lang doon is yung mouse sensitivity mo. So, paano kukunin yung mouse sensitivity? Baril ka lang sa pader, no? Tapos sundan mo lang yan. So, bali yung mouse sensitivity ko medyo kulang pa, no? Kailangan pa siya bilisan or kailangan ko pa siya bilisan. Kasi hindi ko siya nasusundan masyado. Tapos, mga
Paano po pag totoong laban na, kunyari, nakikipagspatan na? Ganito gumamit ng AK pag may kalaban o nakikipagspatan na, guys. Paano boss pag hindi ko po talaga kaya mag-tops? Paano boss pag hindi ko talaga kaya mag-toppings? Yung pitik-pitik na ganyan. Paano boss pag nag-iiba talaga yung recoil? Kinakabahan talaga ako, napaparatol ako eh. Pag beginner ka, lagi mong gagawin, mag-crouch muna. Bago ka makipagbarilan. Baril. Na nakatayo. Crouch. Tingnan mo yung crosshair mo. Lumiliit pag nakaka-crouch ka, no? Kaya mas maganda kung nakaupo ka habang nagtataps. Tingnan natin pag nakaupong toppings, no? Same lang. 6 lang din. Pero yung crosshair mo, lumiliit. Kasi gumaganda yung recoil tsaka... Ay, hindi naman recoil. Gumaganda yung accuracy ng baril. So, Lods, paano po siya gamitin sa actual battle, no? So, ayun nga, no? Dahil alamin ako yung mga iba't ibang combination sa paggamit ng AK, kailangan nyo nang i-judgmental yung sarili nyo kung kailan nyo gagamitin yung toppings or tap-tap sa pag-AK o pitik-pitik, kailan nyo gagamitin yung ratol, at kailan nyo gagamitin yung tap sabay ratol. No? Ang pinaka-best option sa lahat, kahit anong mangyari, is toppings. Tap, 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 tap. Mapalayo, mapalapit. Talagang the best yung pagtatap, no? Ang kailangan mong gamitin naman sa mid-range, no? Tap, 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 tsaka ratol. Tap, 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 ratol. Tap, 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 ratol. So, bali sa long range, tappings, or tap, tap, or pitik-pitik. Sa pagdating sa mid-range, tap, tap, sabay ratol. Tap, tap, sabay ratol. Siyempre, pag mas malapit sa'yo, ratolin mo na. Mukha naman ng timang nun pag tinaps-taps mo pa rin, diba? Pero, may mga iba talaga kahit sobrang lapit, tinatap pa rin. Alam mo bakit? Kasi, sino ba namang malay mo, matama mo sa ulo? Pwede one hit kill agad. Kumpara sa ratol na malay mo, hindi mo siya matamaan, edi natalo ka pa. Diba? So, ito pa ang isang technique. Paano makikipagtapatan or spatan sa pag-AK, no? Kung nakikita nyo, lumalaki yung crosshair ng AK, no? Kailangan mo laging iingatan yan pag gagamit ka ng AK. Dapat, pag gagamit ka ng AK, maliit lagi yan. Yan, maliit lagi. Pag nakita mo siya lumaki, huminto ka na. Pag nakita mo lumaki ang crosshair na yan, huminto ka na. So, bali, yan yung kailangan mong kontrolin sa pag-i-AK. Dapat hindi lalaki yan, yung crosshair na yan. Dapat mapaliit mo yan. Dahil pag naglalakad ka, hindi lumaki ang crosshair mo. Yan yung mga hindi masyado alam ng mga beginners, no, sa paggamit ng baril. Dapat pag naglalakad ka, dapat mapaliit mo yan. Dapat mapastop ganyan. Habang naglalakad ka, practice mo maliit yan. Pwede ka mag full shift. Pwede naman yung walk-walk. Basta mapaliit mo siya ng mabilisan. Habang nakikipagspatan, no? So for example, ito, madalas dito, pag putik ka, malaki na yung crosshair mo. See? May mga disadvantage pag ikaw yung magpipik. Kasi lumalaki crosshair mo. Kaya dapat pag magpipik ka, maliit yung crosshair mo. Okay? Dapat pag pipik ka, maliit yan. Tapos, dapat pag magpipik ka sa mga angles, no? Dapat may distance ka. Kunya, for example, ito yung, for example, this the corner, no? Dapat dito ka nagpipik. Para may reaction ka para bumaril, no? Sa kalaban. For example, here, ganyan pick mo, adjust ka onte, repick, adjust onte, repick, adjust onte, repick. For example, here, may kapik ka dito. Sa mga normal na Black Widow, wala yan.
Paano ka magpipick dyan? Tapos paano ka mag-check dito? No, malay mo may kalaban dyan. Siyempre una, ganyan ka muna mag-pick. Pangalawa, adjust. Pick. Pick. Pag ito na i-check mo, dahil kita mo naman tong box, no? Dahil kita mo naman tong box na to, at saka kita mo tong harang na to, no? Dahil kita mo yung LA, punta tayo. Dahil kitang-kita mo naman yung pader ng LA, pag tumingin ka sa taas, kitang-kita mo yung pader ng LA, means dapat dito ka mag-pick, no? Ayan, no? Ito yung markings mo itong pader na to. Yan. Shift, pick, pick, tingin, pick, 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 pick. At ingatan mo lumaki yung crosshair mo. Bali, kunyari, sa malayo, yan. May 6 chance ka para mag-top. Pag hindi mo kayang palitin yung crosshair mo, pag magpipick ka, umupo ka. Pick, sabay crouch. 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 Mabilis liliit yung crosshair mo, no? Yung iba naman, ang ginagawa nila para pumik sila, pick, sabay shift. Pick, sabay shift. Pick, sabay shift. Ako kasi hindi na ako nag-shift, no? Pick lang sabay D. Pick sabay D. Pick sabay D. Pick sabay D. Pick sabay D. O kaya, pag sa kabilang side, pick sabay A. Pick sabay A. No? Parang kina-counter act mo yung movement mo pag bumabaril ka. So, tingnan natin kung paano natin gagamitin yan sa FFA or totoong laban, no? Hanap tayo ng FFA. Hanap tayo FFA. Dapat pre-na-practice nyo rin pala guys sa FFA yung pag-AAK, no? Kasi doon talaga kayo mabibiyasa. Tapos itutok nyo siya sa ulo. Never sa katawan. Kasi pag katawan, masanay yun. Tutok mo lang sa ulo. Para masanay ka. Kunyari, nakatutok yung crosshair mo sa katawan. Para masanay kang i-adjust mo agad lagi siya sa ulo. No? Lagi yun, tutok mo sa ulo. Kahit anong mangyari. Ay, wait. See, kahit malayo, na-headshot pa rin sa ulo. Nag-FPS drop tayo. Di mo naman kailangan tignan yung ulo. No, kunyari, malayo, malabo mata mo. No need naman hanapin yung ulo. Kasi nga, parang lagi ka nagpa-practice. Nasasanay na lang katawan mo na dapat dito pala, ganito kataas yung itututo ko para mapatama ako siya sa ulo. Ganyan, may mga umuupo. This is advantage din para maiwasan yung bala ng mga nag-i-AK. Para hindi sila matamaan sa ulo, kaya sila umuupo. Minsan naman, para naman smooth yung pagbabaril nila. Katulad niya sabi ko, pick sabay upo. Which is possible naman. FFA ka lang. FFA ka lang ng FFA hanggang masanay ka. Kasi natin itong FFA natin, password na natin yung video, no? Kahit anong mangyari guys, kunyari pangit score nyo, basta tiyagain nyo lang, natutukan yung ulo. Kunyari, yung lens mo mas mataas. Ano naman, basta sa ulo mo siya natututok, tsaka nababaril, diba? Iwasan nyo lang silang i-body shot. Yun yung pinaka main practice sa lahat. Iwasan yung bumody shot. Pwede naman mag-body shot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Basta mas lamang yung hit sa headshot. Walang masama doon. Iba, may mga ganyan. May mga skin yung ulo. Iwasan, talagang mahirap din barilin. Pero talagang practice lang. Para masanay kayo. Tapos crosshair placement. Tulad nga ng sabi ko. Ano lang. Crosshair placement talaga para hindi sayang sa oras. Habang bumabaril na.
Tulad nun, na body shot ko, wala ka na magagawa doon, di ba? Body shot ko kasi. May option, may time ka po ba magaling na body shot ka. Ayan. Kung makikita nyo doon kanina, naratol ko yung AK, which is yun yung madalas yung control yun dapat. Dapat hindi siya nararatol ganun kalayo. Kaya nga, may mga per distance talaga na option mo ratulin, option mo ipitik-pitik. Mga kasi minsan kinakabahan din tayo bumaril, diba? Hindi talaga may iwasan din. Or hindi naman kinakabahan. Nung una tong ulo nun ah. Hindi naman kinakabahan. Or minsan excited. Oh, FPS trap tayo. Minsan excited tayo na pumatay, no? Lilimutan natin paano natin kontrolin yung sarili natin, which is nakakawala ng tutok. At pag maglalaro ka ng mga FPS, lagi ka lang kalmado, or kaya mo kontrolin yung sarili mo kahit hindi ka naman kalmado. Hindi ka naman magmura kung gusto mo. Yan, FFA ka lang lagi. Head level yung box, sinusundan ko yung box guys pag nawawalan ako ng pag lumalayo ako sa crosshair placement, sinusundan ko lang yung box, no? Kasi yung box yung may medyo malapit, no? Medyo malapit para sa ulo ng kalaban. Wala niya, pinatol ko. Malupit pa dun, habang gumagalaw. Huwag yung gagawin niya pag beginner pa lang kayo. Kasi nagpa-practice pa lang Practice lang. Hanggang masanay, hanggang sumakit. Baril-baril ka lang. Uy, sayang. Naubos ang strike natin. Tulad no, malaki yung crosser ko. Dapat nag-stop ako dun. Hindi ko na-adjust yung pagpipick ko. Dapat pagpipick ka, maliit lang talaga crosser mo. Kasi pag malaki yung crosser mo, tapos bumaril ka, sabog yung bala. No? Mag-stop. Yung aso ko guys, kinakain yung table natin. Tapusin lang natin to. Send na natin. Iwasan nyo rin pala guys na na mag-reload. Pakiramdaman nyo naman kung maubusan kayo ng bala. Tsaka makikita nyo naman yan sa kanan, diba? Kung ubus na ba yung bala nyo. Iwasan nyo mag-reload, tsaka mag-switch. Pag gagamit kayo ng aim or any rifle, iwasan nyo mag-reload tsaka switch. Kasi mali nyo, may kalabang kayo sa harap. Masyado yung mga walang headset, no? Para maiwasan nyo lang na hindi mamatay ng iba hawak. Mas magandang mamatay ka na may hawak ang baril kaysa sa wala kang hawak. Multi-kill! Oh, see, naratol ko. Nawala ako kumpara doon sa kaninang tatlo. Talagang control lang din talaga sa sarili guys. Control lang din talaga sa sarili. The more na may control ka sa sarili mo, the more na mas maganda.
Dahil alam mo na ang limit ng pagtatap sa 6 bullets. Minsan, hindi mo na huminto pagdating ng 6 bullets. Ako kasi alam ko ng limit ng AK ay 6 bullets eh. Kaya naman, minsan ginagarapan ko yung pagtatap ko. Tulad doon, malaki na. Malaki na yung crosshair niya. Which is need ko na huminto. Sana may natutunan kayo kahit papano. No? Subscribe na rin kayo sa YouTube ko. Like yun na rin. Hanggang sa matapos ng video. FFA na kayo ng FFA lagi. Masasanay din kayo. Kung gusto niyo sumakit sa pag-AK, FFA lang. Tapos experience na lang. Pag may katapatan ka, experience na lang. Sanayan na lang din. Kailangan ko yung popcorn. Ito no. Need natin popcorn kill, guys. Malapit na tayo sa 100. Kahit late tayo pumasok. Hop, lumaki. Kalma-kalma lang din talaga minsan. Hop, yan. Maraming salamat guys sa panonood ngayon. Please like, share, subscribe na rin para sa mga susunod na video. No? Yan. Paalam.